So mga buddy, nung part 1, natutunan natin mag-convert ng feet to meters. Ang ginawa nating example ay isang rebar at isang plywood. So, nung part 2 naman, natutunan naman natin kung paano i-convert yung meter papunta sa sentimetro at papunta naman sa milimetro. And pabalik naman doon. Mula milimetro naman, papunta naman sa sentimetro at papunta naman ngayon doon sa metro. So ngayon mga buddy, ang matututunan naman natin ngayon ay ko-convert natin yung mula feet papunta doon sa inches at inches naman papunta naman sa sentimetro. Convert naman natin ang feet papunta sa inches at itong inches naman papunta sa cm. Ngayon, kapag may cm ka na, makukuha mo na yung meters mo, makukuha mo na rin yung millimeters mo, buddy. So, gets mo ba? Dahil sanay ka na mag-compute ng cm to mm, cm to meters, malalaman mo na rin kung paano itong feet to inches, inches to cm. So yun, parang paiikot-ikutin mo lang, pero pare-parehas ng lalabas yan, mga buddy. So, bigyan na kita ng example, buddy. Etong feet, pagpalagay natin na 10 feet. 10 feet, convert natin sa inches. Ang 10 feet, sa bawat isang foot, 1 foot, equivalent yan ng 12 inches. Iyan yung ating magiging formula, buddy. So, meron tayong 10 feet na imumultiply dito sa 12 inches. Makakancel itong feet natin. Magkakaroon tayo ng 120 inches. So, dahil may 120 inches ka na, galing sa 10 feet, i-convert mo ngayon siya, papunta naman sa centimeters. So, dito naman sa centimeters, ang formula naman natin dyan, sa bawat isang inch, mayroong 2.54 cm. Ayan, buddy, tandaan nyo ha. Sa bawat isang inch, meron tayong 2.54 centimeters. So, ganun din. Makakancel itong inch sa taas at inch sa baba. I-multiply mo ngayon ito. Itong 120. I-multiply mo ngayon dito sa 2.54. Ang lalabas dyan, nasa 300 centimeters. So, ayan mga buddy. 300 centimeters. So, ngayon, meron ka na ngayong cm. Ngayon, para i-convert mo siya, pagdating naman dito sa meters tsaka sa millimeters, tulad ng sinabi ko sa inyo ng part 1, yung 300 cm nyo, kapag gagawin yung mm, i-multiply nyo lang ng 10. 300 cm, multiply nyo lang sa bawat isang centimeter kasi, meron kang 10 milimetro. Ayan. Kaya i-multiply mo yan. So, magkakaroon ka ngayon ng 3,000 millimeters. Ayan. Nakuha ba mga buddy? Ito yung tinuro ko ng part 1. Ngayon, etong 3... Excuse me po. Etong 3,000 naman. Para maging meters naman mga buddy. I-multiply natin yan. Sa bawat. I-divide ngayon natin. Dahil nga, ayan, sa bawat isang metro, may 1,000 na milimetro. So, ang lalabas dyan, may 3 meters ka. 3 meters. Sige, tuloy mo lang. So, yan mga buddy. 3 meters. O, ngayon naman, paano naman kung cm? May cm ka, pero gusto mong idiretso sa meters. Yun yung hindi ko nasabi ng part 1 pala. So, ito, 300 cm ka ngayon. Sa bawat isang metro. Sa bawat isang metro, meron kang 100 na sentimetro, mga buddy. So, ayan, 300 times 1 divided by 100. Magkakaroon ka pa rin ng
3 meters. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga buddy, na kahit paikot-ikutin, kung alam mo yung conversion or alam mo yung formula, magagamit mo at parehas ang sagot na mangyayari. Isipin mo ginawa natin, may 300 cm na tayo dito, minultiply, ginawa nating mm. Yung mm, ginawa nating meters. 3 meters pa rin. Ganon din dito. Yung 300 cm mo, ginawa na natin diretsyo ng meter sa pagdi-divide ng 100 cm na equivalent niya. 3 meters pa rin ang sagot. 3 meters pa rin ang sagot. Let's say meron tayong 1,750 millimeters. Ayan. So, para maging centimeter yan, maglalagay ka lang ng isang dot dito sa dulo, imumove mo siya ng isa. So, ang equivalent niyan mga buddy ay 175 centimeters. Gets ba mga buddy? Ilalagay lang yung dot sa dulo, imumove mo ng isang beses. Paano naman kung meters? So, meron tayong 1,750 millimeters. Kapag papunta sa meters, imumove mo naman siya ng 3 beses, buddy. 1, 2, 3. So, magiging equivalent siya sa 1.75 meters, mga buddy. Ganyan yan. Ngayon naman, buddy, paano naman engineer kung 10,075 millimeters ang nasa plano. Ganon din, buddy. Mumove mo lang ng 3 dito sa dulo. 1, 2, 3. So, ibig sabihin yan, meron kang 10.075 meters. Ayan, buddy. 10.05 meters. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng 10.075 meters? 10.075 pala. So, ibig sabihin niyan, meron kang 10 meters plus 7.5 centimeters. Ayan. Ganyan, buddy. 10 meters yun plus 7.5 cm, mga buddy. So, ayan, mga buddy. Sana may natutunan kayo sa episode na ito sa pag-convert. Actually, marami pang mga measurement dito sa construction na kailangan mo talagang i-convert. Dahil nga, kailangan yan para ma-analyze mo. Let's say yung kubiko mo. Let's say ang floor area mo, 10 cm by 10 meters by 10 meters. Pero yung kapal mo naman ay 5 inches. So ano naman yung equivalent nun, di ba? So, dahil nga sanay na kayo mula inches papuntang cm, mako-compute nyo na yung kubiko niya. Ganon din sa area. So, sa mga susunod na episode, tuturo ko sa inyo kung paano naman kumuha ng area at ng volume. Sana sa mga susunod na episode, nandito pa rin kayo at mapanood nyo kung paano tayo kumuha ng area at ng volume. Dahil nga naituro ko na sa inyo kung paano mag-convert, mga buddy. And this is Yuri, your builder buddy.